Ang kwentong gusto kong ikwento ngayon ay nangyari sa mga bundok ng Taiwan. Ayon sa Ablaze Image, ang insidente ay naganap sa lungsod ng Taichung, isang labas ng Taichung noong March 1998. Tanghali, ilang miyembro ng pamilya ang nag-hiking sa Taihang Point. Habang naglalakad, may naglabas ng V8 upang kunan ng larawan ang mga miyembro ng pamilya isa-isa. Pag-uwi, hindi nila kinuha ang mga tape. Ang kaibigan na kasama nila sa pag-hiking ay biglang namatay. Sa funeral, may nakaalala sa Ginoo na kinunan niya sa film at kinuha ang tape. Nang panoorin ng lahat ang movie, natuklasan nila na sa likod ng mga miyembro ng pamilya na nag-hiking noong araw na iyon, may sumusunod na batang babae na may asol na mukha at nakasuot ng pulang damit. At ang mga mata ng maliit na batang babae ay lagi natatakpan ng anino. Walang sino man sa nag-hiking noong araw na iyon ang nakaalala na nakita ang batang babae na ito. Ang mas kakaiba ay nang tumatawa ang namatay na kaibigan sa movie. May ngipin na kahawig ng ligaw na hayop ang lumabas sa kanyang bibig. Noong panahong iyon, upang patunayan ang insidente, dinala ng mga tao ang videotape pabalik sa lugar ng shooting at tinanong ang mga lokal na residente kung may nakakita na sa batang babae na ito. Ngunit wala pang nakakita sa batang babae na ito. Dahil sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa buhay ng mga taong ito, nag-imbita sila ng isang napakalakas na Chinese wizard upang lutasin ang problemang ito. Ayon sa totoong videotape sa YouTube, dinala ng grupo ang magi sa pinangyarihan kung saan unang nakita ang maliit na batang babae. Nang dumating ang magi sa eksena, ang lugar ay isang kagubatan ng kawayan. Kakaibang bagay ang nangyari. Maganda ang panahon, ngunit nang tumapak ang wizard sa kagubatan ng kawayan, dumilim ang langit. Humangin din ng malakas at lalong lumalakas. Ito ay parang babala mula sa batang babae na nakapula. Gumawa ng mga gesture ang wizard na nagbabanta. Tumigil ang hangin at pagkatapos sinunggaban siya ng wizard at dinala ito pabalik sa templo. Kalaunan, siya ay sinilyuhan sa itlog, ngunit kakaiba na sinabi ng wizard na pakawalan siya. Ngunit natatakot ang mga tao na hingi ng batang babae ang kanilang buhay kapag lumabas siya. Sa makatwid, mariin silang tumutol. Tiniyak ng wizard sa kanila na nagkaroon sila ng kasunduan sa maliit na batang babae na ito. Binuksan ng wizard ang balat sa itlog, nakita ng mga tao na ang pula at puti ng itlog ay itim. Bakit kumalat ang alamat na ito sa loob ng maikling panahon? Ayon sa ulat ni Rose, ang videotape ay inilagay sa programa ng isang television program. Maraming tao ang nagdududa sa pagiging totoo ng videotapes. Sa makatwid, naghanap ang mga programmer ng maraming eksperto upang subukang maunawaan kung ang videotape ay naproseso. Sa isang tiyak na tagal ng panahon, patuloy na pinapalabas ng may-ari ng programa ang video na ito upang hanapin ang maliit na batang babae sa film. Sa panahong ito, naiulat din na nakita ang maliit na batang babae at may isang lalaki na nagsabi na isang gabi ay nagmamaneho siya pauwi. Biglang lumabas ang maliit na batang babae na nakapula. Nang isipin niya ito, sinabi niya na napakagabi na. Paano pa siya narito? Pagkatapos ay pumunta sa direksyon ng pulang babae at pagkatapos ay inakay siya ng maliit na batang babae na ito na nakapula sa isang liko. Bilang resulta, siya ay nasa gilid ng bangin. Ngunit nakita rin niya na naglaho ang pulang babae sa isang kagubatan ng kawayan. Noong panahong iyon, sinabi niya na bigla siyang nagising at hindi alam kung bakit niya sinundan ang pulang babae. Pagkatapos, sinabi niya na ang ginagawa niya ay laging hindi nagiging maayos. Isa pang tao ang nagsabi na nangingisda siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nangingisda sila sa ilog noong araw. Noong panahong iyon, nangingisda siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng tulay. Nang tumingala siya sa tulay,
Nakita niya ang maliit na batang babae na nakapula na nakatingin sa kanya at lumakad na lagpas sa kanya. Noong nakaraan, hindi niya naisip ito. Nang mahuli niya ang isda, umakyat siya sa tulay at nakita niya ang maliit na batang babae na nakasuot ng pulang damit na nakatingin sa kanyang paglalakad palayo. Pagkatapos ay naglaho sa isang kagubatan ng kawayan. Kalaunan, matapos ang isang investigasyon, natagpuan na ang dalawang lalaki ay nagsabi na ang lokasyon ng maliit na batang babae ay pareho. Sa TV show, nang sumikat ang alamat na ito, isang araw ay itinigil ng programang ito ang paksa. May kakaibang nangyari sa kawani na responsable sa paglagay ng videotape. Sinabi niya na nakita niya ang maliit na batang babae na lumalabas sa screen. Ginagawa ng mga bagay na ito na mas totoo ang totoong kwentong ito. Maraming tao ang pumipili na maniwala sa alamat upang mas kaunti at mas kaunting tao ang lumalapit sa kagubatan ng kawayan. Ang kwentong bayan ay isinulat din bilang isang nobela pang-adulto at ginawa bilang isang movie. Ayon sa ulat ni Hoyi at sa movie na The Tag Along, ang nilalaman ng mga nobela at movie ay alam na rin ngayon ng lahat. Ang kwento ay mas kompleto sa kasaysayan ng fiction at film at nagpapaalam sa mga tao sa ibang bansa. Dito nagtatapos ang storya nating ito. So, ano ang masasabi mo sa ating tinatalakay? I-share mo ang iyong opinion o karanasan sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang iniisip ninyong lahat. I-like ang video at mag-subscribe at salamat sa pagsama sa akin. Ingat!